Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang mensahe ng namayapa mong person sa iyo gamit itong angel number. Six, six, six. Reevaluate your situation, question your assumptions, challenge your beliefs. Nakikita ng loved one mo na masyado ka nang attached sa mga negatibong sitwasyon or unhealthy na relationship o kaya negatibong kaisipan. Pinapayuhan ka na ibalik mo sa dati na balanse yung buhay mo. Kung kailangan mag-change course ka ay gawin mo para sa ikakabuti ng tinatahak mong direksyon. Ano man yung challenges na dumarating sa iyo o nagpapalito sa isip mo, mareresolbahan mo regardless kung anong panahon or oras ito darating. Kaya i-align mo yung kaisipan mo sa dreams at goals mo. Itong mystical card naman ang alamin natin. Itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na huwag mong hayaan na hindi respetuhin ng iba yung boundaries mo. At saka, hindi naman talaga lahat ng person ay pakikibagayan mo. May mga tao talaga na hindi ka magugustuhan at saka may mga tao din na willing na maging kaibigan ka. At saka wala rin naman pinapakita sa card na ito na may mga maling desisyon ka nagawa or maling nagawa sa kapwa. Kaya wala kang dapat ikahiya. Gamit naman itong tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye base sa mga ipinakita ng mystical cards at saka angel number mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading, ano man ang edad mo or gender mo. Guide reading lamang ito, hindi rin magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Sabi nila, negative yung number na 666. Number yan ng fallen angel. Kasi dito ko maihahalin tulad yung mga negatibong nangyayaring situation na dapat maisaayos or mai-redirect. Ace of Cups, the Sun in reverse, 3 of Cups in reverse. Yung magandang resulta sa buhay mo, kailangan mo ng patience kasi medyo matatagalan yung dating ng magandang resulta, pero darating pa rin. Meron ding ilang Aries na nag-celebrate ka, na nagkaroon ng kasagutan yung mga problemang kinakaharap mo, o kaya nagkaroon ka ng trabaho, nagiging successful yung negosyo mo. Pero ang totoo, ito yung simula ng mga challenges na darating sa karir mo, sa negosyo, sa personal mong buhay, sa paikipagkapwa mo. At kahit nasa mahirap ka na situation, pairali mo pa rin yung pagiging mabuti mo. Sa career o negosyo, kung merong pagkakamali at dapat bigyan ng pansin, aralin mo, tanggapin mo. Kasi yun naman talaga yung stepping stone para maging matagumpay ka. Ang ilan sa inyo disorganized, napapagalitan ka. Tanggapin mo yung mga responsibilidad at itama mo kung ano yung mali. At saka meron kang talento sa career o negosyo
Kaya huwag ka na magtaka kung bakit may mga naiinggit or meron kang naririnig na hindi magandang puna. Pakinggan mo kung ano yung pwede mong may apply sa sarili mo para mag-level up ka. Ang ilan sa inyo sa relationship, mapagmahal ka at saka positibo kang person. Pero yung person mo, kapag ka may problema siya, nadadala niya sa bahay niyo. Ang problema ng person mo ay financial. Sakto pa itong card na ito kasi kung ano yung mga nangyayaring maganda sa buhay mo ay sinishare mo sa loved ones mo, sa kaibigan, or sa taong nakakasalamuha mo. May areas na masiyahin ka pero minsan nadadala ka ng negatibo ng iba. Hindi mo ito sinasabi na nasasaktan ka rin, pero nagbibigay inspirasyon ka sa kapwa mo. Kaya sinabi sa mga unang cards na hindi mo kailangan i-please yung ibang tao kung ayaw sa iyo. Or kinaiinggitan ka dahil sa abilidad mo. May ibang tao talaga na hindi kayang ma-manage or makontrol ang moods na ikaw ay nagagawa mo. Para sa ilang single, huwag mong paasahin yung person. Posible na hindi naman ito yung intensyon mo. Hindi mo kasi siya pinapansin. Pero nagtsatsaga pa rin yung person na hintayin ka or suyuin ka. Kung ikaw ito na meron kang nagugustuhan pero hindi binabalik yung atensyon sa iyo, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Maki-socialize ka sa iba. Seven of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Pentacles. Sa mga cards na ito, nagkakaroon na ng pag-iingat sa mga decisions mo patungkol sa money at saka sa love. Kasi may ilan sa inyo na merong personal success na namamanage mo na yung dreams at goals mo sa buhay. Kahit na may mga taong nagpapasakit sa damdamin mo, nagpapatuloy ka pa rin sa pagiging loyal, mabuti, at saka nagiging maingat ka rin sa feelings ng kapwa mo. Sa financial, kung ano yung sinisimulan mo or pinagpapatuloy, meron itong magandang resulta. Kaya mas maigi na i-handle mo ng maayos yung financial na meron ka hanggang sa maging matagumpay ka. At saka kung noon nagkakaroon ng delay sa mga minamanifest mo, sa karir mo, sa negosyo, magiging smooth na ang daloy ng financial sa iyo. Unti-unti magkakaroon ng increase at saka may enjoy mo na yung kita mo. Para sa ilang single, meron kang nakilalang potential person at hindi siya maalis sa isip mo. Gusto mong sabihin sa kanya yung feelings mo at saka kung paano nagsimula yung damdamin mo sa kanya, kung ano yung naramdaman mo. At ang ilan, dahil sa tingin mo walang interest yung person, hininto mo yung panunuyo sa kanya. Itong card naman na ito ay nagbibigay ng payo sa iyo na i-manifest mo kung ano yung gusto mo at saka kailangan. Ihanda mo rin yung sarili mo na makuha ito or maisakatuparan. At hayaan mo na ang universe ang mag-decide sa mga effort mo. Sa mga single, di ba nga itinigil mo yung panunuyo sa kanya, mamimiss ka ng person. Ang isip ng person, nagtataka lang siya kung bakit hindi niya na nakikita yung presensya mo. Pero unti-unti na siyang nahuhulog sa iyo.
Ang ilan sa relationship, iba't ibang experience ang naranasan nyo ng person mo. Yung ilan sa inyo muntikan pang magkahiwalay. Pero pabor ang kapalaran sa inyo na ang relationship nyo ay mas lalo pang tumitibay. The Tower, the Strength, 9 of Cups. May mga sitwasyon sa buhay mo na muntikan ka nang mag-give up. Pero merong person or mga napapanood ka na inspirational or nalilibang yung isip mo. May mga times na naapektuhan ka sa situation pero nakakabangon ka din. Or nalilibang mo yung sarili mo. Kasama ang kaibigan, family, or kakilala. At saka sa mga naunang cards, kung nagkakaroon ng delay, dito sa mga cards na ito ay malakas na yung loob mo sa mga nangyayaring situation, naharap mo na ito, at saka dito na magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Kumbaga magtutuloy-tuloy. Kaya mas isipin mo yung positive sa buhay mo, lalo na sa ilang Aries na nag-iisip ng negatibo. Ang ilan sa inyo ang nagiging problema sa kalusugan ay stress. Hindi mo to kailangan baliwalain para hindi na magkaroon ng isa pang panibagong sakit. Ang ilang Aries naman dahil sa masiyahin kang tao, nakakatulong sa kalusugan mo. Kung meron kang hinihintay na resulta sa medical mo, good sign or positive yung pinapakita na healthy ka. Or maagapan kung ano man yung illness na meron ka. Ang ilang single, nakikitaan mo na walang interes yung person sa iyo, kaya mas binigyan mo ng pansin ang sarili mo. At magkikita kayo muli nung person na nagustuhan mo. I-enjoy mo yung panahon na makakasama mo siya at saka hindi mo ipipilit ang sarili mo sa kanya. At maganda yung sisimulan yung relasyon. Kikilalanin nyo yung isa't isa bilang magkaibigan. Ang ilan sa relationship, nagkaroon kayo ng matinding problema ng person mo. Pareho niyong nilalakasan ng loob na maharap yung problem. Masasabi niyo pareho kung ano yung totoong nararamdaman at saka ito yung start na mas magiging malapit kayo sa isa't isa. Mag-grow ang relationship niyo, may patuloy na communication, at pabor yung kapalaran para sa relasyon nyo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. Merong bagong simula or awakening na magaganap sa buhay ng person mo or sa buhay nyo pareho. Clarity rin ito para sa situation na kinakaharap. Kasi mas binibigyan ng pansin ng person mo yung mga hindi pa detalyadong sitwasyon. Kahit na meron ng red flag, tinitingnan pa rin niya kung ano ba yung mas makakabuti sa gagawing desisyon. Kasi yung person mo, mas nangunguna sa kanya yung feelings niya, yung pinagsamahan nyo, kung ano yung mga nagawa mo rin para sa kanya. Hindi niya gustong magdesisyon agad. Alam din ng person mo yung paghihirap mo. Meron ng bagong sisimulan o tatahakin itong person mo na katulad dati na wala siyang clue kung ano yung magiging direksyon na tatahakin niya. Pero ang gusto niya, ikaw yung kasama niya sa pagtahak sa bagong sisimula na direksyon.
At sa bago niyong sisimulan ng person mo, mas magiging honest na siya sa iyo. Ito yung magbibigay ng clarity sa mga nagaganap sa relasyon nyo na hindi mo alam. Pero dahil mahal niyo yung isa't isa, ano man yung kakulangan, problema, kahinaan, tatanggapin niyo pa rin yung isa't isa. Ito yung magiging sagot mo sa mga clarity na narinig mo or nalaman sa person mo. Mauunawaan mo siya. May ilan sa inyo na mapapaluha sa gagawin mong desisyon. Kasi dito sa card na ito, mas open ka na at saka meron ng pagtanggap sa mga pagbabagong nangyayari sa relasyon nyo. Meron ding ilang person na kaya ka napapaluha, yung feelings mo isineset aside mo. Marami ka pang gustong alamin or sabihin, pero mas nagpapatuloy ka na lang kasama yung person mo. Yung tiwala ang mas pinipili mo para sa relationship nyo. At saka ang ilan sa inyo sa relationship, mas lalo kayong magiging happy at saka sweet sa isa't isa. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Aries. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. I, H, M, S, C, B.